Ikaw nang bahala sa apo ko, Belinda. Lola, ano to? Sandali, Lola. Hinawakan ni Belinda ang kamay ni Sam at niyakap pa ito para hindi na makapalag pa. Wag naman hong ganito, Lola. Di ba ho nangako kayo sa akin na hindi tayo mag-iiwanan? Di ba, Lola, nag-promise po kayo sa akin na... Sumama ka na sa kanila, Sam. Pabigat ka na sa amin ang lolo Mario mo. Hindi ka na namin kaya pang buhayin. Sumama ka na sa kanila at huwag ka nang bumalik pa rito. Hindi ka na namin kailangan pa dito. Pero Lola, alam kong hindi totoo yung sinasabi mo. Alam kong mahal na mahal niyo ako ni Lolo Mario. Alam kong hindi ka mapapagod sa akin, Lola, kasi sabi mo po yan sa akin, Lola, diba? Pangako niyo po yan sa akin, Lola. Huwag mo po akong ipapaampon, Lola. Hindi, Sam. Hindi na kita mahal. Puro na lamang pagpapabigat ang ginagawa mo sa amin ng lola mo. Ang tanda-tanda na namin para alagaan ka pa. Oh, ayan, Sam. Hindi ka naman pala mahal ng lola mo eh. Rinig mo yon? Pabigat ka nga raw sa kanila, diba? Hindi naman yun totoo eh. Alam ko sa puso ko na mahal ako ng lolo at lola ko. Bingi ka bang bata ka? Hindi po ako bingi. Mahal na mahal po ako ng lolo at lola ko. At alam ko pong ayaw nila akong ibigay sa'yo pero wala lang silang magawa sa kanilang sitwasyon. Nako. Kayong mga mahihirap talaga, puro kayo drama sa buhay. Kaya nga ba hindi kayo umaasenso eh? Sinasabi ko na nga ba talagang pakikipagplastikan lang, pakikipagkaibigan mo sa amin ng pamilya namin. Nung una pa lang, ramdam ko na hindi ka totoong kaibigan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Uy, bata, ba't ang pangit mo? Ang dungis-dungis mo pa. Hindi ka ba naliligo? Tingnan mo, gusot ang damit mo. Paano kasi wala nang nanay? Kawawa naman, wala kang nanay. Ang dungis-dungis, ang baho pa ni Samira. Samira, mabaho, madungis, ang pangit mo. Hindi na nilubayan pa ng tukso ang batang si Samira sa tuwing dumadaan ito sa kanto papunta sa kanilang eskwelahan. Lagi na lamang itong inaabangan ng mga bully niyang mga kaklase at walang pakundangang tinutukso ito ng kung ano-ano. Nami-memorize na nga halos ng batang pastet ang kantang chinachant ng mga ito sa tuwing dumadaan siya. Hindi man binibigyan ng pansin ni Samira ang mga batang yon, ay nagmarka na ang sakit sa puso at isipan ni Samira. Na-develop kay Samira ang sobrang insecurity at sobrang low self-esteem dahil sa araw-araw na ginawa na lamang ng Panginoon ay kakambal na nito ang pangungutya ng kahit na sino mga bata sa kanilang lugar. Bukod sa low self-esteem ay mababa rin ang IQ ni Samira. Siguro dahil na rin yun sa kahirapan ng kanyang pamilya. Ni malinis kang tubig nahihirapan na silang magkaroon. Paano na lamang yung ibang mga basic needs pa nila. Maagamang sinubok ng panahon ng tatag ng kanyang isipan ay patuloy pa rin nagpursige si Sam. Pagdating sa eskwelahan ay agad na nililinis ni Sam ang kanilang classroom dahil sa bawat araw na nililinisan niya ito ay binibigyan siya ng kanyang teacher ng 10 piso. At yung perong yon ay ginagamit niyang pambili ng mga gamit sa eskwela at para na rin may pambili ito ng mga requirements niya sa pag-aaral. Minsan wala ring baon si Sam. Kung maliitin nga ng iba ay mas mahirap pa umano ito sa daga. Madalas ring pinagchichismisan si Sam ng mga teacher sa kanilang eskwelahan. Bagamat naaawa ay hindi naman nila ito lubos na matulungan sa kanyang kahirapan dahil nga rin sapat lang din naman para sa kanila ang kanilang mga kinikita. Alam mo, yung si Sam sobrang dungis. Pagkadami pang kuto. Sabi ni Teacher Ana. Kasi nga 'di ba mahirap lang din yan sila. At saka pagkakaalam ko patay na kasi yung parents niyan. Tapos parang lolo at lola niya yata yung nag-aalaga sa kanya.
Dahil nga sa sobrang hikahos din, wala rin magawa si lolo't lola niya. Ay nako. At syempre dahil na rin siguro sa katandaan, hindi na nga rin sila makapagtrabaho, pero tingnan mo nga, ang gandang bata sana oh. Sagot naman ni Teacher Ria. Maganda nga, ang baho naman. Nako, alam mo, sobrang sumasakit ang ulo ko kapag nakakasabay ko yung batang yan. Hindi kasi talaga kaya ng ilong ko yung baho niya. Parang parang pinaghalong amoy ng paa at saka kilikili. As in talaga, grabe. Sabi pa ni Teacher Ana. Alam nyo, kayong dalawa, imbes na pagchismisan at laitin nyo yung batang yan, bakit hindi nyo kaya tulungan, ano? Hindi naman siguro kayo mamumulubi kung bibigyan yung dalawa yan ng tig-20 kahit isang beses lang sa isang linggo, hindi ba? Parang nakakatuwa naman yung ganong ugali kaysa yung naturingan kayo teachers, pero kayo tong sobrang laitera at chismosa. Naku. Si Teacher Donard ay isa dun sa mga teacher na very compassionate sa mga tulad ni Sam. His tears would usually fall pag may mga batang kawawa ang katayuan sa buhay. Gustuhin niya mga ampunin silang lahat, meron din naman siyang pamilyang binubuhay. But in his very own way, he helped Sam by giving her food most of the time. Iha, Sam, kumain ka na ba? Tanong ni Teacher Jonard kay Sam. Hindi pa po Wala naman ho kaming pangkain ngayon. Si lolo po kasi nagkasakit kaya hindi siya makapangalakal ngayon kaya wala rin ho kaming makain sa bahay. Pero meron naman ho akong pagkain dito pero dun ko na lang po ito kakainin mamaya sa ilalim ng punong mangga. Yung malayo po sa mga kaklase ko para hindi po nila makita yung dala kong pagkain. Ano ba yung pagkain na dala mo dyan? Tanong ni Teacher Jonard. Kamoting kahoy po. Sagot naman ni Sam. Nako, mabubusog ka ba ng kamoting kahoy na yan? Sanay naman na po ako sa ganito kaya mabubusog na po ako nito. Nako, Iha. Halika, mamili ka dun sa kantin. Ako na magbabayad ng pagkain mo today, okay? Punta ka dun, orderin mo lahat ng pagkain gusto mong kainin. Ako nang bahala sa'yo, okay? Sabi pa ni Teacher Jonard. Opo, Teacher Jonard. Wala nang sinayang na oras si Sam at pumunta na ito sa kantin at in-order ang lahat ng masasarap na pagkain doon na nakadisplay. Noong mga panahong yon ay niisip pa rin ni Sam ang kanyang lola Trina kaya ay nagbakasakali sa kanyang Teacher Jonard. Teacher Jonard, pwede ko po bang isali dito si na lola? Marami naman ho ito. Iwanan ko na lang po si lola at lolo para matikman na rin ho nila itong mga masasarap na pagkain na to. Okay lang po ba, teacher? Oo naman. Alam mo, bilib rin ako sa'yo. Kahit pa pwede namang magdamot ka kasi minsan ka lang makakakain ng masarap pero naaalala mo pa rin mag-share sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ka katulad ng ibang mga tao na puro sarili lamang nila ang kanilang iniisip. Umupo si Jonard sa tabi ni Sam para makipagkwentuhan ito sa bata. Ano palang pangarap mo sa buhay, Sam? Simple lang naman po ang gusto ko. Gusto ko po na matulungan ko sina lolo at lola. At saka gusto ko po lagi kaming may pagkain sa bahay. Para hindi na po namin kailangang mamasura at humingi ng kung ano-ano pa sa mga kapitbahay namin ng mga swapang. Nako, ganon kasi talaga, Sam. Hindi naman kasi lahat ng tao matulungin. Meron talagang ibang mga walang puso. Maliban doon, ano ba yung gusto mong maging paglaki mo, Iha? Gusto ko po parang wala naman ho kasi, hindi rin naman kaya ni Lola. Sabi nga po ng Lola hindi daw po nila alam kung kaya pa nila akong pag-aralin hanggang high school. Baka nga hanggang elementarya lang po ang kaya kong tapusin, teacher. Kaya ayoko na hong mangarap, baka kasi hindi rin naman po matutupad. Naku, Sam, libre ang mangarap. Hindi mo naman pwedeng limitahan ng mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Anong malay mo, bukas makalaway, pwede nang matupad yung mga hiling mo sa buhay, diba? Huwag kang matakot, mangarap ka, Iha. Alam mo ba, sa sipag mong mag-aral ay alam kong sobrang layo ng pwede mong marating. Kasi napaka-madiskarte mo.
Napakamatiisin mo. Eto, promise mo sa akin, Sam, ha? Kahit anong mangyari, aabutin mo ang pangarap mo, okay? Pagsisikapan ko po, teacher. Matapos kumain ay bumalik na si Teacher Jonard at Sam sa kanilang mga classroom. Naaawa ng sobra si Teacher Jonard kay Sam, kaya talagang minomotivate niya ito at ipinagtatanggol rin sa kanyang mga bullies. Pero hindi naman sa lahat ng panahon ay mababantayan ni Teacher Jonard ang mga taong pilit na mapanakit ng damdamin ni Sam. Pag-uwian na sa hapon ay mabilis nang umaalis ang batang si Sam sa kanilang eskwelahan dahil kinakailangan niya pang tulungan ang kanyang lola Trina magtrabaho sa bukid para makakuha ng kanilang pagkain. Pagkarating sa kanilang maliit na barong-barong ay nagbihis ng kaagad si Sam para sumunod sa bukid at patulungan ang kanyang lola sa paghahanap ng pagkain nila. Dala-dala ni Sam ang tinake out niyang food from Teacher Jonard's treat earlier sa kanya. Lola, kanina ka pa ba dito, la? Ay, oo apo. Kanina pa. La, alam mo, binigyan ako kanina ng teacher ko ng pagkain. Ay naku, Lola, ang sasarap ng pagkain. Yung hotdog, Lola, first time ko po yun nakatikim. Ang sarap! Sobrang sarap po talaga, la. Pula nga po pala talaga siya, la, no? Katulad dun sa nakikita ko sa TV ni na Aling Marta. Naku, la, ganon. Pagkasarap-sarap po. Ito po yun, la, oh. Lika, la, kain ka. Dinala ko para sa'yo. Naku, ba't mo pa ako dinalhan, apo? Alam mo, apo, hindi mo naman ako dapat dalhan pa ng mga ganito. Sakali ngang librihin ka ng ibang tao, ay wag mo na kaming alalahanin ng lolo Mario mo. Okay lang naman kami. Ang importante ay ikaw. Yung bang matitikman mo rin ang mga masasarap na kinakain ng ibang tao. Sapat na sa akin yung apo na malaman kong kahit papaano ay nakakakain ka ng masarap. Masayang-masaya na ako nun. Naku, Lola. Huwag ka na nga akong magdrama pa dyan. Kumain ka na po, Lola. Nasaan na po ba si Lolo? Ay nako, si Lolo mo ay pumaroon pa sa sapa. Meron daw mga isda roon o yung mga gulay bang masasarap. Sinubuan ni Sam ang lola niya habang nagbubungkal pa ng lupa ang matanda at makakuha pa ng kamoting kahoy na sila din ang nagtanim. Yan, Lola. O, di ba? Masarap po. Naku, apo. Ninanam na muna ni Lola Trina ang lasa ng hotdog. Ang sarap nga talaga, no? Abay, ngayon pa lamang ako nakatikim ng ganito sa tanang buhay ko. Ang sarap pala talaga, apo, nako. Pero kukonti lang ang akin, ha, at bago yan sa aking panlasa. Baka mamaya ay sumakit ang aking tiyan dahil sa lasa niyan. Lola, ubusin niyo na po yan. Kasi may 5 pa naman po ako dun sa supot na pinadala sa akin ni Teacher Jonard, eh. Meron pa po ako makakain dun, Lola. At saka, pwede pa natin kainin yun mamaya. 10 taong gulang lamang si Sam ng mga panahong yon, ngunit napakapait na ng mga naging kapalaran ng batang to. Anak si Sam ng isang karpentero at manlalako ng gulay. Bata pa lamang si Sam ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Iniwan sila ng tatay niya ng 2 taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang nanay naman ang nagtaguyod kay Sam. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw rin ang kanyang ina dahil sa sakit sa baga. Hindi na naipagamot pa ni Lola Trining ang nanay ni Sam dahil sa hirap na rin nila sa buhay. Ni bahay nga nila ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero na junk na kanilang mga kapitbahay. Halos sumabay na nga rin yan sa hangin sa tuwing umuulan. Sobrang hirap ng buhay ng pamilya ni Sam. Ang lupang kinatitirikan ng bahay nila ay hindi rin sa kanila. Bagamat kamag-anak nila ang may-ari ng lupang yon, ay hindi naman sila tinulungan ito. Bagkos ay pinahirapan pa nga ng mga ito ang kanilang pamilya ng gusto. Palipat-lipat sina Sam at ang kanyang lolo at lola hanggang sa isang araw ay nagmalasakit sa kanila at pinatira sila sa lupang nasa bukid na parte na ng kanilang bayan. Hindi kailanman naranasan ni Sam na magkaroon ng bagong laruan. Ang lahat ng laruan ni Sam ay galing lahat sa basurahan. Mga second hand, kumbaga. Mga lumang laruan na napaglumaan na
O hindi naman kaya ay napagsawaan na ng mga batang mayayaman. Nang mamatay ang mama ni Sam, ang Lola Trina at Lolo Mario niya ang nag-alaga sa kanya at siyang naglaban sa kanya sa masaklap na realidad na buhay. May mga araw na gusto sanang bumili ni Sam ng mga bagay sa kanyang pag-aaral pero sa bawat tanong ni Sam sa kanyang Lola Trina ay lagi na lamang, "Wala tayong pera, apo eh." "Lola, pwede mo ba akong bigyan ng uniform?" "Naku apo, gustuhan ko man eh. Wala tayong mapagkukuwanan eh. Pero hayaan mo ha, maghahanap ako." Tinungo ni Lola Trina ang basurahan para makapangalakal ito. At kung ano namang swerte ang dala ng araw na yon, ay nakahalukay si Lola ng isang pares ng uniform. Luma na iyon at medyo malaki na para sa katawan ni Sam. Pero hindi na iniinda pa ni Sam yung nakita ni Lola Trina. Masayang-masaya na si Sam nang makita niya ang dala ni Lola Trina na uniform na hawig sa uniform ng kanilang eskwelahan. "Lola, ang ganda naman ito." "Apo, kakasya to sa'yo. Medyo malaki lang to pero gagawa natin ng paraan, apo." "Salamat la. Kasi daw la, may class picture po na gaganapin bukas sa school. Kailangan daw po mag-uniform." Ang galing naman talaga ng Lola, no? Dahil binigyan lang din tayo ni Jesus ng ganito. Hindi naman mawari ni Sam ang tuwa na makita ang napulot ni Lola Trining na uniform. Wala na siyang naging pakialam kung luma man ba o gusot-gusot na ang uniform. Ang importante ay may isusuot siya para sa kanilang group picture. Kinaumagahan ay inayos na ni Sam ang kanyang damit. Maaga pa ay nagising na ito at inayos ang kanyang uniform. Tuwang-tuwa si Sam ng araw na yon na panay pa nga ang kanta na tumuo na ito sa kanilang eskwelahan. Hindi mapawi ng mga tukso ng mga bully sa daan ang tuwang nadarama ni Sam. Tamang-tama naman ang dating ni Sam sa kanilang eskwelahan. Nung panahong yon ay oras na nilang magpa-picture. Nauna na nga si Sam sa front row ng kanilang class picture. First time ni Sam na makasali sa class picture nila dahil may nag-sponsor para naman ay magkaroon din siya ng remembrance mula sa kanyang mga kaklase. Nakaligo naman si Sam nung araw na yon. Pero iba pa rin ang amoy niya nung araw na yon. Ayaw ng mga kaklase niyang tumabi sa kanya dahil nga sobrang baho niya pa rin. Wala halos gustong tumabi sa kanya. Kaya nagpa-solo picture na lamang si Sam at saka nagpa-picture ang kanyang mga classmates. Meron pa itong classmate na sobrang maldita na talagang nilapitan pa siya at harap-harapan siyang nilait sa harap ng kanyang mga kaklase. "Hoy, Sam! Alam mo ba kung bakit ka pinauna? Kasi i-edit na lang yung picture natin at ididikit ka na lamang sa picture namin kasi alam mo kung bakit? Kasi po, ang baho-baho mo. Para ka po kasing kalabaw na nakababad sa putik na sobrang baho. Tsaka, ano ka ba naman, Sam? Naligo ka nga pero ang kuto mo, ayan o, sobrang dami. Nag-uniform ka nga pero tignan mo nga yan, ang laki na nga sa'yo. Sobrang gusot pa. Wala ba kayong plancha?" Natahimik na lamang si Sam at umalis sa studio na iyon na umiiyak. Diretso na agad si Sam sa kanilang bahay dahil sobrang pangit na ng kanyang pakiramdam na mga oras na yon. Sino ba naman kasi matutuwa sa ginawang panlalait ng kanyang kaklase? Ginawa lamang siyang katatawanan ng buong klase. At ang masakla pa doon, wala ding ginawa ang teacher ng mga oras na yon, kundi hayaan lamang ang mga kaklase ni Sam na kutsain siya at pagtawanan. Nang makarating sa kanilang bahay ay mahagulhol na lamang sa iyak si Sam na humandusay sa kanilang higaan. Sobrang lakas ng iyak ni Sam na kinailangan pa ni Lola Trina na tumakbo para i-check kung ano nangyayari sa kanyang apo sa loob ng kanilang bahay. "Apo, napano ka ba?" "La, pinagtawanan po ako kanina dun sa studio. Hindi rin po ako pinasali sa class picture kasi ang baho ko daw po, Lola. Magkasing amoy daw po kami ng kalabaw na nakalubog sa putik, Lola." "Apo, naku. Pasensya ka na, Apo, kung gano'n ang trato sa iyo ng mga kaklase mo, ha? Pati na rin ng mga teachers mo. Hayaan mo, Apo.
Kakausapin ko ang teacher mo sa eskwelahan bukas na bukas. Lola, wag na po. Hindi rin naman tayo papakinggan ng mga taong yun dahil mahirap lang naman po tayo, Lola. Wala naman kasi silang pakialam sa mga tulad natin, Lola. Gagawin ka lang din ng kakatawanan, Lola. Nako, Apo. Hindi naman kasi lahat ng panahon, itatahimik na lang tayo. Kung sobra-sobra na rin kasi ang kanilang ginagawa, abay kinakailangan na rin natin na kausapin sila at ipagtanggol ang mga sarili natin. Tumahan na rin si Sam sa oras na yon dahil naaawa na rin siya sa kanyang Lola Trina. Hinahaplos-haplos ni Lola Trina ang buhok ng apo habang nakahiga ito sa kanilang kama at pilit na pinapatahan ang kanyang sarili. Apo, pasensya ka na kung ganito lang ang buhay na naibigay namin ng lolo mo sa'yo, ha? Hindi mo naman to deserve, Apo. Kaya lang wala talaga eh. Sobrang walang-wala talaga kami ng lolo mo. At habang binaybigkas yun ng Lola Trina ay umiyak na rin ito dahil para bagang sumpa ang kanilang kahirapan na kahit anong pilit nilang umahon ay hindi talaga sila makaalis-alis. Apo, halika. May sasabihin ako sa'yo. Pagtawag sa kanya ni Lolo Mario. Ipinanganak si Lolo Mario na komedyante. Siya ang nag-cheer sa kanilang mag-anak kapag masyado ng malungkot ang kanilang pinag-uusapan. Apo, alam mo, kung sabihin man nilang mabaho ka, sabihin mo din sa kanila. Eh bakit? Kayo ba? Wala ba kayong baho? Ang baho nga rin ng mga utot ninyo eh. Pagkarinig nun ni Sam ay humagalpak na lamang ito sa tawa. Alam na alam ni Lolo Mario kung paano kilitiin si Sam kaya minabuti lamang ni Lolo na i-change ang mood sa loob ng bahay para magtawanan na lang silang tatlo. Mabigat at malungkot na nga ang sitwasyon, ay dadagdagan pa ba ulit? Hindi, no? Pero i-deny man ng dalawang matanda o hindi, ay napakasakit para sa isang lolo na makita ang kanyang apo na sobrang nasasaktan sa kanilang sitwasyon. Gustuhin man nilang ibahin ang ikot ng buhay ng kanilang apo ay napakailap ng swerte sa kanila. Iniwan na muna ng mag-asawa si Sam sa kanilang kama at tumungo ang dalawa sa bukid. Noong panahong yon ay nakapagdilihensya naman si Lolo Mario. Kaya nakabili ito ng 3 kilong bigas. Naghanap na lamang si Lolo Mario ng palaka malapit sa palayan para may ulam na masarap si Sam ng gabing yon. Nang makapagluto na si Lolo Mario at Lola Tina, ay tinawag na lamang nila ang kanilang apo at kumain na nga mga ito at pinagsaluhan ng masarap na pagkain ng gabing yon. Sabay na rin ang mga payo ni Lolo Mario kay Sam. Apo, halika dito at pagsaluhan na natin tong pagkain na nakuha ko kanina sa bukid. Ano ba yan, Lo? Bakit parang pangupo niyan? Charan! Ito ang masarap na adobong palaka, iha. Dinabidamihan ko pa ng huli para marami-rami rin ang makain mo ngayon, Apo. Masarap yan, Apo. Nako, salamat po, Lolo. Tsak na masarap to, Lo. Alala ko dati, sarap na sarap ako pag nakakain ako ng ganito. Hindi ko pa to makakalimutan eh. Oo nga, Apo. Naalala ko pa yung mga araw na yon. Alam mo, Apo, parang nag-ulam na rin tayo ng manok nito. Di ba't kalasa lang ng manok tong palakang to? Ay, opo, Lolo. Alam mo po, mas masarap nga po ito lalo kapag kasama ko kayong kumakain. Parang buhay lang ulit si nanay, ano? Ang saya po natin nun. Nako, malulungkot na naman tayo niyan mamaya. Payapa na si nanay mo sa langit, Apo. Masaya na siya sa piling ng Panginoon. Sige, Lo. Manalangin na lang tayo para makakain na tayo nitong adobong manok. Adobong palaka, Apo. Nagdasal na nga ng mabilisin si Sam dahil takam na ito sa bibihirang pagkakataon na magkaroon sila ng parehong kanin at ulam. Napuno naman ng tawanan ng hapag nila ng gabing yon. Tunay ngang hindi mapapantayan ng kahit anumang halaga ang pamilyang nagkakaintindihan kahit paman sa hamon ng buhay. Bago matapos ang gabing yon ay kinausap rin ng dalawang matanda si Sam at inaffirm ito na ginawa niya ang kanyang best noong araw na yon at walang mali sa ginawa niya. Apo, alam mo ba?
Ang galing mo kanina kasi kapag yung mga nanalait sa'yo ang nasa lugar natin, hindi nila kayang tiisin ang sitwasyon natin. Pero ikaw, biniyayaan ka ng Diyos ng lakas na kahit sa murang edad mo pa lamang ay patas kang lumalaban sa buhay. Alam ko po yun, Lola. Hindi naman po ako susuko, Lola eh. Mag-aaral ako ng mabuti, Lola. At itatayo ko kayo ni Lolo ng magandang bahay. Tapos po, bibigyan ko kayo ng maraming katulong para hindi nyo na po kailangan pong magtrabaho ng kahit na ano. At araw-araw po tayo may masarap na pagkain para hindi na magbubungkal pa ng lupa si Lolo Mario. Ganyan nga, Apo. Mangarap ka lang ng mangarap. At yung pangarap mo na yan, ang magdadala sa'yo sa magandang bukas. Opo, Lolo. Tatandaan ko po lahat ng bilin niyo sa akin. Hindi ko po kakalimutan yan, Lo. Sam, Apo, ipangako mo sa akin na kahit na anong mangyari sa buhay mo, ay magtatapos ka ng pag-aaral. At kahit na anong gusto mo, ay hindi mo na kinakailangang magnakaw para lamang ibsan ng panandalian ng gutom mo. May mga paraan na po kung paano ka mabubuhay ng matiwasay at walang inaapakang tao. Opo, Lolo. Sa eskwelahan ni Samira, isang matandang babae ang papalapit sa San Andres Elementary School na tila bagang naghahanap ng away. Nanilisik ang mga mata nito sa galit at halos ay namumula pa nga ang ilong nito habang papalapit sa gate ng eskwelahan ng kanyang apong si Sam. At bago pa man ito makapasok, ay naharang na ito ng mga gwardya. Pinagkamalan kasi nila si nanay na nasisiraan na ng bait. Lola, ano po bang sadya ninyo rito? Nagwala na nga agad si Lola sa gate pa lamang. Ipakausap mo sa akin yung teacher ng apo ko. Dalhin mo ko doon sa kanya, Mamang Guard. Nako, Lola. Bago naman ho kayo pumasok dito sa aming campus, maligo naman ho muna kayo bago po kayo pumunta. Ang baho niyo po kasi. Isa ka pa. Walang hiya ka. Hinampas ni Lola Trina ng kanyang dalang basket ang gwardiya sa eskwelahan nang pinagsabihan ito na mabaho siya. Naturingan pa naman kayo mga edukado. Pero kayo itong sobrang hilig manghusga at manglait ng kapwa. Alam nyo, kayo, 10 na mga teachers sa eskwelahan na yan ay talagang maghihirap para na sa ganun ay maranasan ninyong lahat ang mga sakit na naranasan ng apo ko. Hindi ba't eskwelahan to ng gobyerno? Lahat ng bata ay may karapatang mag-aral at hindi bubuli. Pero paano nyo ba naatim na lumamang sa kapwa ninyo? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga mayayaman kayo. Pero sarili nyo lamang iniisip nyo at kung paano nyo paparamihin ang mga pera ninyo. Hindi nyo man lang kami nililingon. Kami na mga nasa laylayan. Aba, wala kang respetong taong grasa ka, ha? Hindi pa rin nga tumigil si Lola Trina kakasigaw sa harap ng eskwelahan at iniskandalo ang eskwelahan. Kayong lahat na nanliliit sa amin at sa apo ko. Sana lahat kayo dumanas ng mga dinanas namin para malaman ninyo na hindi kayo nagmamay-ari ng mundo. Makikita nyo. Yung apo ko na nilalait-lait ninyong lahat, iaangat siya ng Panginoon at kailanman ay hindi niya na siya pwedeng ibagsak. Hindi na nga nagtagal pa si Lola Trina sa eskwelang yon dahil baka magkasakitan lamang sila ng gwardya noong oras na yon. Habang papalayo naman si Lola Trina ay napakagulhol ito sa iyak na maisip niya kung paanong diniskrimina ang kanyang abo sa kanilang eskwelahan. Hindi naman niya kasi dapat dinadana sa mga bagay na yon pero wala silang magawa kundi harapin na lamang ang hamon ng kanilang buhay. Umuwi si Lola Trina na masama ang loob. Sa pag-uwi ni Lola Trina ay nakasalubong niya isang babae na naglalako ng saging. Nagkwentuhan sila ng alingan sandali dahil kailangan din ni Lolang sumilong dahil sa sobrang init ng araw na yon. Lola, saan ho ba kayo galing at bakit parang sobrang pagod po kayo? Tanong ni Sandeng. Ay nako, Ineng. Doon ako galing sa eskwelahan ng apo ko.
Kailangan ko kasing kausapin ng teacher niya kasi binubuli ang apo ko noong mga nakaraang linggo. Alam mo na, mga bata ngayon ay medyo wala na rin talaga mga disiplina. Imbis na saktan ko yung nambuli ko sa apo ko, di magsusumbong na lamang ako sa teacher kasi baka mamaya ako ay mapahamak pa ang tanda ko na. Kamusta naman po Lola? Okay naman ho ba ang pag-uusap ninyo? Yun na nga ang problema, Ineng. Kasi matapobre din kasi ang mga tao roon. Hindi man lang ako nakapasok sa eskwelahan kasi wala Ganito kasing katayuan ko sa buhay. Hindi ako pinapasok Akala ko, sira na ako Nako, kawawa naman po pala kayo. Abay, kumain na po ba kayo, Lola? Tanong ni Sandeng kay Lola Trina. Ay, nakapag-almusal naman na ako kagaling sa bahay kanina, Ineng. Lola, ito saging, para sa'yo. Kumain ka muna, Lola, ha? Para makapagmerienda ka naman. At saka, para mapawi naman ng kahit papaano ang inis mo. Binigyan ng alay si Lola Trina ng isang stick ng banana Q at isang baso ng tubig. Naawa kasi ang alay sa Lola na tila pasan-pasan ng mundo sa kanyang balikat. Nako, salamat Ineng ha. Maraming salamat. Napansin naman ng alay na iisang slice lamang ng saging ang kinain ng matanda. Kaya minabuti niyang tanungin ng Lola. Lola, bakit iisa lang po yung kinain mo? Tong naiwan, ibibigay ko to sa asawa ko. Tapos ay sa apo ko na rin. Naku Lola, ubusin niyo na po yan at dadagdagan ko na lamang po ng 2 pang stick yung ibibigay ko sa inyo. Naku, wag na Ineng. Sayang naman ang kikitain mo sa 2 stick na to. Okay lang naman sa amin, Ineng. Naku Lola, minsan lang naman po ako magkatulong sa kapwa ko At saka, naibalik naman ang puhunan ko dito. Kaya sige na Lola, sa'yo na yan. Naku, salamat ng marami Ineng ha. Diyos nang bahalang magbalik sa'yo ng biyaya. Salamat po Lola. Lola, anong grade na nga po ba ang apo ninyo? Grade 5. Grade 5 siya ngayon Ineng. Ayun nga't kahit sa simpleng hiling lang ng bata, hindi naman namin mabigay dahil nga rin sa kahirapan. Abay, malaki na rin pala Lola, no? Lola, mawalang galang na ho, Bakit po ba sa sitwasyon yung yan nag-aalaga pa rin po kayo ng apo? Saan bang mga magulang ng apo ninyo? Nako Ineng, patay ng anak ko. Siya ang nanay ni Samira. Ang tatay naman niya, hindi namin mahanap kung saan na siya ngayon. Bata pa lang si Samira, ay iniwan na sila ng kanilang padre di pamilya kaya kami na lang din ang nag-alaga sa apo namin kaysa naman mapariwara. Sa bagay, may punto po kayo dyan Lola. Hindi mo na alam ang panahon ngayon lalo na't babae ang apo niyo Lola. Mamaya mamolestya pa siya, no? Oo nga Ineng. Iyan nga rin ang inaalala namin ng lolo niya kahit na mahirap tinitiis na lang namin. Tulad ho dyan sa bahay na yan, Lola, Yan. Yung 2 palapag na bahay na yan. Balita ko ay may mga batang babae ang halos nagtatrabaho dyan. Ang amo raw ay napakasungit na matanda. Hay nako. Ganun ba, Iha? Hindi naman natin nakikita kung ano man ang meron dyan kasi sobrang taas naman ang kanilang pader no? Kaya nga siguro mataas yan Lola dahil ayaw ding malaman ng may-ari ang mga kalaswaan na ginagawa niya sa kanyang mga katulong. Hayaan na lamang natin yan Iha. Diyos nang bahala sa kanila. Nga po pala Lola, may kilala po ako naghahanap ng aampuning bata kasi matagal na silang mag-asawa wala silang anak. At babae nga raw pong hinahanap nila. Alam mo Lola, kung sakali mang mahirapan na kayo ng mister mo, pwede mo puntahan ang babaeng yun. Para masigurado nyo naman po ang future ng apo ninyo. Iyon bang kahit mawala na kayo sa mundong to, ay mapapanatag ang inyong sarili na maaabot ng apo ninyo ang kanyang mga pangarap sa buhay.
Inabot ni Sandeng ang isang papel kung saan nakasulat ang address at telepono ng babaeng tinutukoy niya. Tinanggap na lamang din iyon ni Lola Trina bilang respeto sa babaeng nang libre sa kanya ng kanyang merienda. Nako iha, hindi naman namin kailangang ipamigay ang apo namin kasi kahit papaano nakakaya pa rin namin siyang arugain. Pero salamat sa malasakit mo ha. Itatago ko na lamang ito. Maraming salamat. Tumagal pa nga ng ilang minuto ang naging kwentuhan nilang dalawa ni Lola Trina hanggang sa nagdesisyon na nga si Lola Trina na umuwi na. Naglakad na itong muli pauwi sa kanilang bahay. Sa bukid kung saan tumutulong naman si Sam sa kanyang lolo Mario. Lo, malapit na pong mapuno yung sako natin. Oo nga apo ano bang gusto mong bilhin pag nabenta na natin itong uling natin? Pagkain lang po nating 3, Lolo. Okay na ho sa akin yun. Naku, yung tsinelas mo. Papalitan natin yan mamaya, apo. Sana'y malaki-laki makuha natin galing rito, no? Malaki po yan, Lolo. Tiwala lang. Nakatatlong sako rin ng uling si Sam at si Lolo Mario. Pinagtulungan nilang dalawa iyon na may ibaba sa bayan para maibenta na yun ang maglolo. Na makarating sa bayan ay agad namang naibenta ng lolo ang kanilang naipong uling. Sinasamahan palagi ni Sam ang kanyang lolo Mario dahil hindi naman marunong magbasa ang kanyang lolo Mario. Si Sam na lang din ang kumakausap sa mga pinagbebentahan nila ng uling dahil hindi nga rin halos makapagsalita ng diretsong Tagalog si lolo. Bukod pa roon ay nahihiya din itong humarap sa kaninumang tao. Madalas na pinaglalaruan lamang si lolo Mario. Madalas sa mga produktong binibenta nito ay hindi niya na ibebenta ng mahal dahil nga rin madali lang itong nauuto ng mga gahamang negosyante. Ale, bili po kayo ng uling? Pag-alok na Sam. Pinili ni Sam na ibenta na lamang sa sidewalk ang sako-sakong uling na dala nila dahil pilit silang binabarat ng mga dinedeliveran nila ng uling. Mahigit kalahati na sa kanilang presyo ang mga kuha ng iba sa kanila. Kaya kahit matagalan ay pinilit na Sam ang kanyang lolo na mag-antay na lamang sila sa gilid ng daan ng bibili ng kanilang uling na maayos-ayos ang presyo. Habang nag-aantay sa tabi ng daan ay magkatabing naupo ang maglolo at pinagsaluhan ang sinaing na saging na dala nila galing sa bukid. Iyon lamang ang pagkain nilang maglolo. Sanay naman na si Sam sa kung ano-ano lang makita sa bukid na prutas at gulay, ayun na lamang ang kakainin. Hindi na nila pinoproblema ang bigas dahil madalas ay wala naman silang pambili pero punong-puno naman ang yaman ng bukid kung saan sila nakatira. Kaya, they make use of what is available to fill their stomach. Over time ay nasanay na lamang silang lahat sa kanilang way of eating at hindi na nga rin nagkakaproblema ang kanilang sikmura. Maraming dumaan-daan sa maglolo hanggang sa may isang sasakyan na nakakita sa maglolo na nag-aantay ng bibili ng kanilang produkto. Mayamang mag-asawa siguro yung tumigil sa kanilang harapan dahil magara ang sasakyan at nang bumaba ang babae ay puno ng alahas ang kanyang mga braso. Hello po sa inyo, Lolo at Batang Maganda. Anong pangalan mo? Samira po, ma'am. Bibili po ba kayo ng uling? Sige ba? Kayo bang may gawa nito? Opo, kami po ng lolo ko. Tapos kami lang din po nagbuhat niyan papunta dito. Talaga ba? Ang bata-bata mo pa pero kinakarga mo ng mga ganito kabigat ha? Sabi ni Belinda. Nako, sanay naman na po ako ma'am. Bata pa po ako, kumakarga na po ako niyan. Magkano ba? At bakit naman dito kayo nagbebenta? Kasi po, niloloko po kami ng lolo ko sa mga tindahan po na binibenta namin Tsaka hindi naman po kami pinapayagang ibenta sa palengke kasi wala naman po kaming pambayad sa pwesto doon. Meron daw po kasi mga bayad-bayad sa palengke kapag doon po kami magbebenta. Ganun ba? Naku, kawawa naman kayo. Sabi po ng lolo ko, hindi po kami kawawa kasi kaya po naming mabuhay ng matiwasay kahit po mahirap kami. Tama naman yan. Tama naman ang lolo mo, iha. O siya, sige. Magkano bang isang sako? Papakiwin ko na yan lahat. Sige po. 500 po yan, ma'am. Pambili din po namin yan ng pagkain, ma'am. At anong pagkain naman ang bibili ninyo? Bigas po, tsaka ulam po. Hindi po kasi kami laging may bigas. Minsan lang po kami nakakakain ng kanin po talaga ba? So ngayon, hindi pa kayo nakakakain yan? Wala pa po, ma'am. O sige, eto.
2,000 yan ha. Sa'yo ng sukle, tapos ito dadagdagan ko pa ng 300 para makakain na kayo ng lolo mo. Naku, sobra-sobra po ito ma'am. Napatalon pa si Sam sa tuwa nang ibigay ng babae ang kanyang bayad sa kanila. Iha, sobra-sobra po yung binayad din niya sa amin. Nako lolo, okay na po yan. Kumain na po kayo ng apo mo ha? Sabi pa ni Belinda. Salamat po ng marami madam. Habang inaakyat ng katulong ni Belinda ang mga uling sa pick-up ay narinig niya ang maglolo na nag-uusap at tuwang-tuwa sa perang kanilang natanggap. Naku apo, makakabili na tayo ng tsinelas mo. Anong kulay bang gusto mo? Puti po lolo, bili tayo ha? Oo naman apo. Belinda interrupted Lolo Mario and Sam at nangakong siya nang bibili ng kahit anumang produkto ng maglolo. Lolo, palagi po ba kayong nag-uuling dito? Ay, hindi naman po ma'am. Nasa 2 beses lang po siguro sa isang buwan kasi hindi naman po kami pwedeng mag-uling palagi kasi napagalitan rin ho kami. Ano pa bang iba niyong mga produkto, Lolo? Gulay po ma'am, tsaka meron din pong prutas. Oh, ito po Lolo ha. Ang bahay po namin ay doon sa dulo lang po ng bayan. Kung ano man pong produkto ang meron kayo, ay idiretso niyo ho doon sa bahay namin at bibilhin ko ho iyan. Kahit ano pong produkto ha? Sige po madam. Maagang nauwi ang maglolo dahil naubos na nga ang kanilang panindang uling. Masaya namang umuwi ang dalawa na may dalang bigas, isda at tsinelas ni Sam. Maliban sa tsinelas ay ibinili na siya ng kanyang lolo ng plastic na sapatos. Iyon ang pinakaunang sapatos ni Sam sa tanang buhay niya. Kaya gano'n na lamang ang tuwa ng bata nang binili siya ng kanyang lolo Mario. First time rin nakita ni Lolo Mario ang napakatamis na ngiti mula sa labi ng kanyang apo. For the first time ay na-feel din ni Sam na bata siya. Nagpatuloy pang ugnayan ng pamilya ni na Lolo Mario at Belinda hanggang pati si Lola Trina ay naging kaibigan na rin ng mayamang babae. Matagal nang mag-asawa si Belinda at Romeo pero hindi sila binayayaan ng kahit isang anak lamang kaya madalas ay binibiro pa rin ni Belinda si Samira at Lola Trina na doon na lamang sa kanya tumira ang batang si Samira. Pero kahit pagaano kagarbo ang bahay at ang pwedeng tamasain ni Sam sa piling ni Belinda, ay mas pinili pa rin ang batang manatili sa bahay ng kanyang Lola Trina at Lolo Mario. Hindi kailanman nasilaw si Sam sa maaari niyang makuha sa piling ni Belinda. She knows that she only has Lolo Mario and Lola Trina. There is no place like their home. At bata pa man si Sam ay hindi niya na magawang maiwan ang kanyang lolo at lola dahil alam niya namang siya na lang din ang tutulong sa dalawa sa paghahanap buhay. Ang mga pangarap ni Sam ay nakasentro na rin sa pagtulong niya sa kanyang lolo at lola kaya kahit puno pa rin ang pangungutya ang bawat araw na dumadaan ay pilit niya pa rin nilalabanan ito at alam niya sa kanyang sarili na pag hindi siya susuko ay may magandang bukas din namang mag-aantay sa kanya. Sam, dito ka na lang kasi. Pagagawan kita ng kwarto dito sa bahay ko. Ayoko po. Kinalola lang po ako. Wala po kasing tutulong sa kanila pag wala ako. Nako, Lola Trina, ang swerte niyo po sa apo ninyo, no? Ay nako, sobrang swerte po. Ang bait po nitong batang ito. Alis na po kami, Ma'am Belinda, kasi kailangan pa po ni Lola na magluto sa bahay po. Habang pauwi ay napag-usapan nila maglola ang offer ni Belinda kay Sam. Apo, bakit naman ayaw mong magpaampon kay Ma'am Belinda? Mayaman sila at saka mukha namang mababait. Naku Lola, di ba sabi mo po maraming taong akala natin na mabait pero meron palang masamang balak. At saka Lola, love ko po kayo ni Lolo. Ayoko pong mapalayo sa inyo. Wala na nga po kung nanay at tatay, pati ba naman sa inyo, ilalayo pa ako ng tadhana. Naku, hindi pwede yun, Lola. Nako, nakakatawa ka, Apo. Bakit naman po, Lola? Ayaw niyo po ba akong kasama? Nako, Apo, hindi ako mapapagod sa'yo. At hindi ako magsasawa sa'yo. Ano? Kahit pa mahirap ang buhay natin, pipilitin namin ng Lolo na kakayanin ng kahit na ano, para hindi tayo magkahiwalay. Kahit ano pa man ang mangyari. Niyakap naman ni Sam ang kamay ng Lola habang naglalakad.
Promise mo po yan sa akin, Lola, ha? Na kahit anong hirap ang mapagdaanan natin, hindi niyo ako iiwanan ni Lolo, ha? Oo, Apo, pangako ko yan. Mahal na mahal ka namin ng Lolo Mario mo, okay? Makalipas ang ilang taon, napagtagumpayan na nga ng kanilang pamilya ang hamon ng kanilang buhay. Nagtapos si Sam ng elementarya at pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa high school. Samot-saring trabaho ang pinasok ni Sam para maitaguyod lamang ang kanyang pag-aaral sa high school. Merong naging waitress siya sa isang karinderya sa tuwing wala siyang pasok. Sumasideline din siyang labandera sa kanyang mga teachers para hindi na problemahin pa ng kanyang lolo at lola ang kanyang pag-aaral. Lumaking maganda si Sam. Iyon nga lang, hindi ito halos mapansin dahil hindi naman talaga maporma ang dalagang si Samira. Morena at katamtaman lamang ang kanyang tangkad. Hindi gaano matalino pero kumakayod ng maayos para maipasa naman kahit papaano ang lahat ng kanyang subjects. Kaya proud na proud pa rin ang kanyang lolo at lola sa kanya. Si Lola Trina ay matanda ng mga panahong yon. Mga mahigit 70 years old na silang mag-asawa nang tumapak na si Samira ng high school. Matandaan na talaga para magtrabaho pero iginapang pa rin ang bawat araw para sa pamilya at apong lumalaban din para sa kanila. Madalas na naglalako ng gulay si Lola Trina. Kilala na rin halos si Lola Trina dahil araw-araw itong naglalakad, nagdadala ng kanyang basket na punong-puno ng gulay. Lola Trina, ano po yung dala ninyo? Tanong ni Tonyo. Ito, gulay pa rin ho, kalabas at talong, bibili ka ba? Sige po la, tama-tama ako ho magpapakpit mamaya. Ihalo ko yan sa aking iluluto, ubusin ko na po yan la. Nang yumuko si Lola para kuhanin ang gulay sa loob ng kanyang basket, ay tuluyan na lamang itong natumba. Buti na lamang at nasa bahay siya ng customer na si Tonyo nang mangyari yon. Sinakluluhan siya ng binata at agad na dinala sa pinakamalapit na health center. Naku Lola, ang taas po ng presyon ng dugo ninyo, high blood po kayo. Ha? Ano ho ibig sabihin yan? Bakit ho ay bigla na lamang ho akong nahilo? Lola, hindi ho kasi normal ang daloy ng dugo ninyo kaya po kayo nahilo. May kasama po ba kayo, Lola? Naku ineng, ayoko nang malaman pa ng apo ko na may sakit ako. Nag-aaral kasi yung apo kong yun. Baka mag-alala yun sa akin kaya wag mo na lang ho sana makarating sa kanya itong pinagdadaanan ko po. Naku Lola, hindi naman po pwedeng ganun kasi magkakaroon po kayo ng maintenance at kinakailangan nyo po magpa-examine ng maayos para makita ho ang sanhi kung bakit po tumataas ang presyon ninyo. Anak ko iha sa pagkain ngayon naghihirap na po kami. Kung pagpapacheck up po sasabihin ay wala na ho talaga akong pampapacheck up. Lola, huwag ka mag-alala. Meron ho tayong mga pampublikong ospital na pwede po nating puntahan para ma-examine na ho kayo. Mas maaga ho kayong ma-check up, Lola, mas mainam po para hindi na po lumala ang sakit ninyo. Hindi na po ba pwedeng bigyan mo na lamang ako ng gamot at ako'y iinom na lamang? Lola, pasensya na po talaga kayo ha. Pero hindi po talaga kasi kami basta pwedeng magbigay ng gamot pag hindi po kayo na-examine ng doktor. Wala nang nagawa pa si Lola Trina kundi talaga nang tumuo sa pampublikong ospital para makapagpa-check up na lang din siya. Hinatid naman siya ng kanyang customer na si Tonyo sa ospital para tuluyan na nga mapatingnan si Lola Trina kung ano nga bang sanhi ng pagtaas ng kanyang presyon. Nang makarating roon ay agad siyang ineksamin ng mga doktor at napag-alamang meron palang cyst si Lola sa kanyang matres. Kinailangan na itong maoperahan kaagad kaso kahit pa nasa pampublikong ospital sila ay meron pa rin silang gagastusin sa buong duration ng pagpapagamot niya. Kaya inilihim na lamang ni Lola sa kanyang apo na si Sam ang kanyang napag-alaman. Tungkol sa kanyang kalusugan dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang apo sa kanya at ganun din naman ang kanyang asawa. Hindi rin naman nila kayang ipaggamot o magpa-opera kasi wala din naman silang sapat na pagkukuhanan ng pera. Nang makarating sa kanilang bahay si Lola Trina, ay naabutan niya si Lolo Mario na nag-aayos ng saging na kanyang napita sa bukid. Saan ka ba galing, Trina, at bakit parang Biyernes Santo yung mukha mo? Mario, mamamatay na siguro ako. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Trina? Bakit naman yan ang laman ng iyong isipan?
Hinamatay ako kanina habang naglalako, Mario. Dinala ako sa ospital at napag-alaman ko kanina na meron palang cyst ang aking matres. At kinakailangan daw na ipatanggal yun, kung hindi ay talagang mahihirapan na ako, Mario. Ha? Sandali. Hindi magandang balita ito, Trina. Gagawa natin ang paraan, Trina. Huwag na, Mario. Hindi rin natin kakayanin ang gamutan nito dahil malaking perang kakailanganin para sa operasyon ko, Mario. Saan ba tayo makakakuha ng pangpa-opera? Ganun rin naman, mamamatay din naman ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Trina. May paraan naman yan eh. Mahahanapan natin ng lusot yung gastusin dyan. Sige nga, Mario, saan tayo maghahanap? Hahanapan namin ang paraan ng apo natin yan. Hindi ka namin pababayaan, Trina. Naku, Mario, huwag mo sasabihin mo kay Sam ang nangyayari sa akin. Hindi niyo na kailangan pang masali dito dahil problema ko to. Hindi na siya dapat pang madamay. Masyado nang mabigat ang napagdaanan ng apo natin, Mario. Hindi niya nakakayanin pa pag nalaman niyang may malubhang sakit pa ako. Pero Trina, pamilya tayo. Mario, pwede ba? Makinig ka naman sa akin. Ayoko nang maproblema pang apo ko sa akin. Doon din naman tayo lahat pupunta, Mario. Hindi ko naman kailangan matakot sa kahahantungan ko dahil doon naman talaga tayo papunta, hindi ba? Sige, susundin kong gusto mo, Trina. Nagpa siyang mag-asawa na ilihim na lamang kay Sam ang kanyang sakit. Hindi man nila inaasahan na bigla na lamang sumulpot si Sam sa kanilang bahay. Lola? Lolo? Oh, bakit parang hindi maipinta yung mga mukha ninyo? Ano po bang problema natin dito? Nako, problema ba kaagad? Ang pangit naman kung magtatawanan kami ng lola mo wala naman nakakatawa. Diba, Trina? Hindi na umimik pa si Trina at nahiga na lamang ito sa kanilang kama. Lola, masama po bang pakiramdam ninyo? Ay, hindi naman, apo. Napagod lang siguro ako sa paglalako ko kanina. Gusto mo po ba ng masahe, Lola? Agad na minasahe ni Sam ang lola pero ayaw iyon ni Trina at naiinis na siya sa ginagawa ng kanyang apo. Ayoko nga, apo. Pilit pa rin siyang minasahe ni Sam pero inalis ng kanyang lola Trina ang kanyang kamay sa bawat pagtangka nitong hilutin ng lola kaya mabilis naman niyang tinanggal ang kamay ng kanyang apo sa kanyang katawan. Pwede ba, Samira? Ayoko nga, hindi mo ba naiintindihan? Nabigla si Sam dahil hindi naman karaniwang ganyan ang kanyang lola. Sorry po, Lola. Umalis na lamang ang apong naglalambing sa kanyang lola Trina. Sa sobrang dismaya ay lumabas na lamang si Sam at nagmuni-muni sa ilog. Napapaisip siya kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ng kanyang lola Trina sa kanya. Bakit kaya gano'n si Lola sa akin? Hindi naman siya dating gano'n ah. May nagawa kaya akong mali sa kanya? Ay nako, baka bakod lang talaga si Lola. Ginabi na si Sam sa ilog. Hinayaan na muna niya ang kanyang lola para humupa na muna ang inis ng kanyang lola sa kanya. Nang bumalik ito sa kanyang bahay ay nakita niya ang lola na nakaupo sa kanilang dining table. La, okay na po bang pakiramdam ninyo? Huwag mo nga akong kausapin, Sam. Gabing-gabi na nasa labas ka pa. Saan ka naman ba galing? Marunong ka na bang kumerengkeng? Lola naman, hindi naman po ako ganyan la. Doon lang naman ako sa ilog nagpalipas ng bunang oras kasi baka galit ka ho sa akin. Sa ilog? Bakit? Doon ba naghihintay ang lalaki mo? Lola naman, alam niyo naman po na hindi ako ganyan, Lola. Ay nako, tulad ka rin ng ibang bata na akala mo ay kung sinong mabait, yun pala ay kumikerengkeng na. Nasaktan din naman si Trina sa kanyang pinagsasasabi sa kanyang apo. Pero gusto na nitong maramdaman ng apo na hindi na siya kailangan pa ng kanyang lola at pabigat na ito sa kanila. Hindi man ito totoo pero kailangan gawin niya ni Trina dahil iyon na lamang ang alam niyang paraan para hindi na masyadong ma-attach pa ang apo niya sa kanila. Dahil kung sakaling mamatay man siya, ay hindi na mahirapan pa si Sam. Pero iba si Sam. Alam ni Sam na merong kakaiba sa lola niya.
Ramdam pa rin ni Sam ang tunay na laman ng puso ng kanyang lola kaya hinahayaan na lamang iyon ni Sam at pilit na iniintindi ang kanyang lola. Hanggang sa dumating na nga ang araw na ipapaampon na siya ng kanyang lola kay Belinda. Iyong mayamang tagabayan na dati pa'y may gustong ampunin na si Samira. La, saan po ba tayo pupunta? Bakit nagmamadali ka? Basta, wala nang maraming tanong. Okay po, Lola. Na makarating sa gate ni na Belinda ay pilit pa rin tinatanong ni Sam ang kanyang Lola Trina kung saan sila pupunta. La, may trabaho po kayo dito kina Ma'am Belinda? Inabutan ng maglola si Belinda na halos paalis na ito. Madalas ay nasa Maynila si Belinda dahil may negosyo umano ito sa Maynila. Alam naman ni Belinda ang pinunta ni Lola Trina at Sam. Napagkasundoan na ni Belinda at Lola Trina na aamponin ni Belinda ang apo. Pagkababa sa tricycle ay inaabot na ni Lola Trina ang kamay ni Sam kay Belinda at sinabihan si Belinda na, "Ikaw nang bahala sa apo ko, Belinda." La? Ano to, La? Sandali, Lola. Hinawakan na ni Belinda ang kamay ni Sam at niyakap ito para hindi na makapalagpa. La, huwag naman kong ganito, Lola. Nangako po kayo sa akin, Lola, di ba, na hindi po tayo mag-iiwanan, di ba? Di ba, Lola, nag-promise po kayo sa akin, La? Sumama ka na sa kanila, Sam. Pabigat ka na sa amin ng lolo Mario mo. Hindi ka na namin kaya pang buhayin. Sumama ka na sa kanila. At huwag ka nang bumalik pa rito. Hindi ka na namin kailangan pa dito. Lola, alam ko pong hindi totoo yung sinasabi ninyo. Alam kong mahal na mahal niyo po ako ni Lolo Mario. Alam kong hindi ka mapapagod sa akin, Lola, kasi sabi mo po yun sa akin, Lola, diba? Pangako po ninyo yun sa akin. Lola, huwag mo po akong ipapaampon. Hindi, Sam. Hindi na kita mahal. Panay pabigat na lamang ang ginagawa mo sa amin ng lolo mo. Ang tanda-tanda na namin para alagaan ka pa. Tumalikod na lamang si Lola Trina at sadya nang iniwan ang apo sa kamay ni Belinda. Masakit man sa pakiramdam ay hindi na bumalik pa si Lola Trina at hinayaan na lamang na umalis ang apo kasama ni Belinda. Ayaw man ni Lola ang nangyayari, wala naman siya magawa. Kinailangan niyang gawin iyon para ma-secure ang kinabukasan ni Sam. Si Sam naman ang panahong yon ay sobrang nasasaktan. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang lola at halata niya rin na may itinatago ang lola, kaya ito pinaampon. Ang pakiramdam ni Sam ng mga panahon na yon ay para siyang batang iniwan lang ng kanyang lola sa gitna ng kasarinlan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nasasaktan siya sa mga sinabi ng lola niya ng sobra. Dagdag pa dito ang paulit-ulit na sabi ni Belinda kay Sam nang makasakay na ito sa kanilang sasakyan. Hindi ka naman pala mahal ng lola mo, Sam eh. Rinig mo yon? Pabigat ka nga raw sa kanila, diba? Hindi naman totoo yun eh. Alam ko sa puso ko na mahal ako ng lolo at lola ko. Nako, bingi ka bang bata ka? Hindi po ako bingi. Mahal na mahal po ako ng lola at lola ko. At alam ko pong ayaw nila akong ibigay sa iyo pero wala silang magawa sa kanilang sitwasyon. Nako, kayong mga mahihirap talaga, puro kayo drama sa buhay. Kaya nga ba hindi na umuusad pa ang buhay ninyo eh? Nananatili na lang kayo mahihirap dahil puro kayo drama. Sabi ko na nga ba? At talagang pakikipagplastikan lamang ang pakikipagkaibigan mo sa amin ng pamilya namin eh. Nung una pa lang, ay ramdam ko na hindi ka totoong kaibigan. Oh, tapos, wala ka namang magagawa kasi hindi ka na rin naman makakauwi pa doon sa inyo. Sinuka ka na nga ng lola mong matanda eh. Ramdam na ni Sam kung anong magiging kahihinatnan niya sa poder ni Belinda. Nakaisip rin ito kung paanong tumakas sa bisig ni Belinda. Nagreklamo si Sam na naiihi siya habang nasa biyahe ito. Huminto naman sila sa isang gasolinahan para makaihi si Sam. Pero doon itinangka ni Sam na tumakas. At nang aakyat na sana siya ng bintana ng CR ay narinig niyang kaluskos ng paa ng isang tao sa kabilang cubicle. Sam? May plano ka bang tumakas? Nako, wala ka nang kawala ha? Kahit saan ka pa lumabas sa tumakas dito, ay matutunton at matutunton ka namin. Kaya alam mo, huwag ka na lang magtangkapang tumakas kasi ikaw din naman ang kawawa sa huli. Hindi mo naman matatakasan tong buhay mo eh. Ano, ipagpipilitan mo pa rin ba ang sarili mo sa taong sinuka ka na?
Ano ka bang bata ka? Hindi ka ba nakakaintindi ng hindi na nga gusto pang makita ng lola mo at pabigat ka na nga raw sa kanila? Eh bakit ba pinipilit niyo ang mga bagay na hindi na nga pwede? Tsaka, ipagsisiksikan mo muli ang sarili mo sa lolo at lola mo? Wala ka na ba talagang awa sa kanilang dalawa? Imbis na ikaw ang makatulong sa kanila, magiging pabigat ka pa sa kanila. Alam mo Sam, sumama ka na lang ng maayos sa amin. Para din naman sa lolo at lola mo itong ginagawa mo Pag kumita ka, di ipadala mo sa kanila yung kita mo para na sa ganun may silbi ka sa kanilang paningin. Tumulo na lamang ang luha ni Sam sa loob ng cubicle nang marinig ang mga sinabi ni Belinda sa kanya. Kahit papaano ay may point din naman ang mahaderang babaeng yon. Kahit gaano pa kahirap ay willing din naman si Sam na suungin ang lahat ng yon para sa kanyang lolo at lola. Kaya naisip ni Sam na, sige, bahala na lang to. Importante makapag-ipon ako. Tapos, kukunin ko ang lolo at lola ko. Alam kong mahal na mahal ako ng lolo at lola ko. Tsaka, sinungaling naman yung si Belinda Walang kwentang tao yung babaeng yan. Dahil sa mga pinagsasasabi ni Belinda, ay minabuti na lamang ni Sam na mag-cooperate sa kanila at sumama ng maayos. Nang makarating sa Maynila ay ginawa si Sam na katulong sa kanilang bahay. Okay lang naman kay Sam yun dahil sanay naman ito sa maraming gawain sa bahay. Pero yun lang ang akala ni Sam. Makalipas ang 3 araw ay may incheck na dumating sa mansyon at kinausap si Belinda. Nagtataka naman si Sam dahil panay ang tingin ng incheck sa kanya habang siya ay naglilinis sa kanilang sala. Masama ng pakiramdam ni Sam. Bigla na lamang sinabihan si Sam ni Belinda na, Sam, mag-empake ka na. At sina Mr. C ang talagang magiging amo mo. Magiging katulong ka rin doon sa bahay nila. Akala ko po ba dito lamang ako sa inyo? Bakit naman yung incheck ang magiging amo ko? Alam mo Sam, masyado kang madaldal. Sumama ka na nga lang sa kanila para matapos ng usapan, okay? Okay po ma'am. Labag man sa kanyang kalooban ay umalis na lamang si Sam at tahimik na sumama kay Mr. C. Dinala ni Mr. C si Sam sa isang bar. Buong akala ni Sam ay bahay ang kanyang pagtatrabahuhan, ngunit laking gulat niya na isang nightclub bar pala ang kanyang papasukan. Hindi nakakaintindi ng straight na Tagalog si Mr. C, kaya kinailangan niya pang mag-Ingles para lang magkaintindihan sila. Kaya hirap na hirapin si Sam na ayaw niya ang kanyang magiging trabaho. You, Sam, meet Digna. She will tell you what to do. Mangiyak-ngiyak naman si Sam na tumungo kay Digna para turuan siya nito kung ano magiging trabaho niya sa club. Ineng, ilang taong ka na ba? Tanong ni Digna. 15 pa lang ho. Pero magsi-16 na ho ako sa November. Nako, wala kang kaalam-alam na ganitong papasukin mo dito, no? Opo, ate. Ate, ayoko po ng ganito. Nako, iha, hindi madaling tumakas dito. Kung ako sa'yo, ay pakisamahan mo na lang muna ang boss natin at trabahuhin mo na muna. At pag nagkapera ka, tsaka mo na ayusin ang buhay mo, iha. Alam mo, ayaw man kitang pagtrabahuhin dito pero wala akong magawa, iha. Sobrang higpit ni Mr. C sa atin. Lahat ng puntahan natin dito sa bar na ito ay may nakabantay sa atin. Dumiskarte ka na lang, iha, dahil sakaling dalhin ka ng customer. Basta, iha, gano'n na lang ha. Bawal kasi tayo makipagkwentuhan dito habang nasa trabaho Okay po. Digna oriented Sam about her primary work, which is a dancer. Bawat gabi ay samot-saring lalaki ang pumapasok sa bar para lang maghanap ng aliw. Sukang-suka na nga si Sam sa kanyang sitwasyon. Gustong-gusto niyang kumawala sa lugar na yon pero hindi ganong kadali ang napasukan ni Sam. Hindi ganong kadaling kumawala sa lugar na iyon. Maraming bantay sa bawat sulok. Noong gabing yon ay nag-umpisa na rin si Sam at nakilala niya ang mga halos kaedad niya ring mga dancer. Bago ka dito, Sam? Opo, kanina lang ako dumating. Alam mo, ganyan din ako dati nung bago pa lang ako dito. Halos umiiyak ako sa buong time na nandyan ako sa stage na yan. Pero sa katagalan, Sam, magiging bato ka rin dito.
The time came when it was Sam's turn na sumayaw. Sakto naman ng gabing yon ay nasa bar din si Mr. Brian Tenorio. Isa siyang doktor na nasa mid-40s na. Isang bachelor na matalik na kaibigan ni Mr. C ang nasa bar na iyon. He was a philanthropist. Mahilig tumulong sa mga batang babae na napapariwara ang buhay. Binibigyan niya ng mga trabaho at sila na rin mismo nagpapaaral sa kanila. Napakasuplado nitong lalaking ito. Mayaman din dahil hindi lamang ito isang ordinaryong doktor. Siya ang may-ari ng isang private hospital sa Maynila na nag-specialize sa lahat ng inflammatory diseases at elderly care. Sam caught Dr. Brian's attention. Hindi na nabaling pa sa iba ang mga mata ni Doc Brian. Of all the beautiful and fresh faces sa stage, ay kay Sam lang talaga nakafocus ang kanyang atensyon. Kaya kinausap ni Doc Brian si Mr. C kung pwede niya bang ilabas si Sam. Mr. C didn't hesitate as he was good friends with him. Nang gabing yon ay sumama na rin si Sam kay Doc Brian. At nang makapasok na sila sa sasakyan ay kinausap siya ni Doc ng masinsinan. Hindi kita gagalawin, Iha. Ano bang pangalan mo? Samira po. Hindi kita nakita dati dyan bago ka ba? Tumutulo naman ang mga luha nito habang sumasagot sa doktor. Opo. Ilang taon ka pa lang ba? Mag-60 na po ako sa susunod na buwan, sir. Nako, minor ka pa. Opo. San bang mga magulang mo? Wala na po kasi ako mga magulang. Patay na po ang nanay ko tapos po, bata pa po ako nung iniwan kami ng tatay ko. Laking lolo't lola po ako, sir. Ganun ba? Bakit andito ka sa Maynila? Pinaampon po ako ng lola ko dun sa taga sa amin. Ginawa po akong katulong pagdating ko dito sa Maynila tapos akala ko po dun po talaga ako sa bahay nila. Tapos nagulat na lang po ako na pinasama niyo po ako kay Mr. C. Grabe naman palang karanasan mo, no? Sir, tulungan niyo naman po ako makaalis ka ng Mr. C, sir. Nako, mahirap yan. Pinagkasya ni Sam ang sarili sa space in between sa front seat at back seat at lumuhod sa harap ni Doc Brian para lamang matulungan niya ito. Sir, maawa naman ho kayo sa akin, Please po, sir. Bata pa po ako para molestyahin po ng kahit na sinong lalaki. Gusto ko na po umuwi at saka gusto ko po makapiling ang lola at lola ko kahit sobrang hirap po ng buhay dun sa amin. Nako, mahirap yan, Iha. Kasi alam mo ba, kahit saan tayo magpunta, merong bantay si Mr. C. Ganito na lang. Kakausapin ko si Mr. C, ha? Sasabihin ko na ibigay ka sa akin. Okay? Basta pag may tinanong sa'yo, panindigan mo lang, ha? Agad na kinausap ni Brian si Mr. C. At bilang sila'y matalik na mong magkaibigan, ay pinagbigyan na nito ni Mr. C dahil nangako si Doc Brian na ililibre niya na lamang ang lahat ng check-up at laboratory ng mayamang in-check. Sinabi din ni Doc Brian na talagang tipo niya ang dalaga kahit hindi naman ito totoo. Lahat ay dahil lamang sa awa kaya pinakuisapan ni Doc Brian si Mr. C. Nung araw din yon ay dinala ni Doc Brian si Sam sa kanyang tahanan at doon ay nakilala ni Sam ang iba pang tinutulungan ni Doc Brian. Halos mga bata rin ang nandoon. Magkasing edad lamang silang lahat. Iha, dito ka na muna sa amin, ha? Lahat yan sila ay mga working student dito sa akin. Nag-aaral din silang lahat. Kilalanin mo na lamang silang lahat at ako'y aakit na sa taas. Nakilala naman ni Sam ang mga kasamahan doon. Lahat sila ay halos 16 to 19 years old. Matagal na sila doon kay Doc dahil simula pa lamang ng kanilang high school ay andoon na silang lahat. Hi! Anong pangalan mo? Samira. Ikaw ba? Chloe. Saan ka ba na-rescue ni Doc? Doktor siya? Oo. Pinag-aaral niya kaming 5 senior high. Talaga? Ang bait naman ng doktor na yon. Hindi rin suplado kaya yun. Ubod ng suplado yung lalaking yan. Kaya nga siguro walang asawa kasi ubod ng sungit. Nako, talaga ba? Oo, no. Kaya okay lang din naman kahit suplado siya kasi hindi yan naman kami sinasaktan. Kaso pala utos yung taong yun. Tsaka yung parang palagi ka na lang na walang ginawang tama. Ganun siya sa amin lahat dito. Ganun ba?
Bahala na siguro si suplado si Doc. Basta hindi lang katulad nung akala ko magiging amo ko lang, namumolestyahin pala sana ako. Kanino? Yung Mr. C ba yan? Oo Nako, yan yung kaibigang in-check ni Doc na ubod ng manyak. Grabe. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng dalawa at nang mag-umaga na nga, ay si Sam na lamang naiwan sa mansyon dahil lahat ng kasamahan niya ay nasipagpunta na sa kanilang mga eskwelahan. Siya na lamang na iwang nagsilbi kay Doc Brian. Inorient naman ng maayos sa mga kasamahan si Sam kaya alam na rin ni Sam kung paano ihahanda ang para sa almusal ni Doc Brian. Bacon, sunny side up egg, at French toast. Hindi gaanong marunong si Sam gumawa ng French toast kaya na-overtoast niya ito at talagang nasunod nga lamang. Pinili niya na lamang na hindi ito iserve dahil sa sunog na nga ito. Oh, ba't parang may amoy sunog sa kusina? Kasi Sir Doc, nasunog po kasi yung French toast nyo. Nangitim na po kasi hindi ko naman napigilan ng uso kaya nag-amoy sunog na po dito. Sorry po. Nako, simpleng task lang naman yan. Hindi mo pa nagawa ng tama. Sorry po sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Tsaka din po kasi hindi pa po ako nakakatikim ng French toast kaya hindi ko pa po masyadong gamay, sir. Sorry po. Nako, ito talaga ang ayaw ko. Yung masisira ang breakfast ko. Ikaw na nga kumain ng lahat ng yan at ako'y kakain na lamang sa labas. Sam got so frustrated about what she did dahil yun na sana ang kanyang paraan para magpasalamat sa kanyang amo. Pero wala na itong nagawa dahil imbes na sana ay pasasayihin niya ito, ay nadismaya na lamang ito sa kanya. Later that day, a doctor came to visit Doc Brian sana. Sam believed na baka kasamahan niya ito sa trabaho kaya pinapasok niya ito sa kanilang bahay at inasikaso naman ang maayos. Hindi nagtagal ay nakipagkwentuhan si Dr. Third sa kanya. Dr. Third is a silent rival ni Dr. Brian sa negosyo, sa profession at kahit pa sa nakaraang love life nila. Same girl ang nagustuhan nilang dalawa at halos lahat ng meron si Doc Brian ay gusto rin ni Doc Third. Kinuha ni Doc Third ang loob ni Sam and told Sam about their friendship. Napaniwala naman agad si Sam sa mga kwento ng doktor na ito. Napakwento pa nga rin si Sam tungkol naman sa kabaitan ng doktor niyang amo na si Doc Brian. Nabanggit na rin ni Sam na marami silang minor de edad na nakatira sa mansyon ni Doc Brian at lahat sila, maliban kay Sam ay pinapaaral niya di umano. Naging sobrang interesado ni Doc Third sa kanilang mga pinapaaral ni Doc Brian kaya kinuha ni Doc Third ang lahat ng information na ma-extract niya mula kay Sam. And Sam just narrated the stories. Tuwang-tuwa pa nga si Sam kung paano niyang ibinida ang doktor na sumaklolo sa kanya. Ang galing pala ng amo niyo, no? Pero Sam, bago ka pa dito, di ba? Sabi mo? Opo. Wala bang naikwento ang mga kasamahan mo dito kung may isa man lang ba sa kanila na nagkagusto kay Doc Brian? Naku, wala naman ho siguro kasi hindi naman ho nakikipag-usap ng matagal si Doc Brian sa amin. Kinakausap lang naman niya kami sakaling may uutos po siya sa amin or kung may ibibilin lang po. Ganun ba? Sam, it's getting late. May appointment pa kasi ako. Pakisabi na lang kay Brian na dumaan ako, ha? Nang makarating si Doc Brian ay hindi na nga nasabi pa ni Sam sa kanya na bumisita si Doc Third noong umagang yan. Nagmamadali din kasi si Doc Brian. Meron atang pupuntahang event. Hindi na sila nakita pa ni Sam. Ilang araw ang lumipas ay pabalik-balik rin si Third sa mansyon ni Brian pero hindi nagpang-aabot ang dalawa. Not when Brian has to go home dahil sumasakit ang tagiliran nito. Naabutan pa ni Doc Brian na naghaharutan si Doc Third at Sam sa table malapit sa swimming pool. May pinagsasaluhang sweets ang dalawa na makarating si Doc Brian. Uy, Doc Brian, lika dito. Kain ka ng dala ni Doc Third, oh. Ang sarap po. No thanks, busog pa ako. Third, why are you here? Tiningnan lamang ni Sam ang amo at natigilan nito dahil sa boses nito ang napakasuplado. Sam, pumasok ka muna doon at may pag-uusapan kami ni Third. Agad namang umalis si Sam para hindi na siya mapagalitan pa ni Doc Brian. Akala niya talaga ay magkaibigan ng dalawa. Pero tila nakagawa na naman siya ng mali na mapansin niya ang titigan ng dalawa at ang animo ay alitan habang nag-uusap.
Hindi na nga narinig pa ni Sam ang detalye ng kanilang pag-uusap pero halata iyon sa kanilang mga muka. Nagalit nga sila sa isa't isa. Naku, mukhang may nagawa na naman ata akong mali. Sino ba kasi yung doctor na yon? Kinakabahan na si Sam dahil pagkatapos mag-usap ng dalawa, hindi niya na alam kung paano paharap sa kanyang amo. Mabilis namang pumasok si Brian sa loob ng bahay at umakyat na sa kanyang kwarto. Nakita niya naman si Sam na naglilinis sa kusina pero hindi niya na ito pinansin at diretso na lamang siya sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nga nagkita pa ang mag-amo. Patuloy pa rin naninirahan doon si Sam at nagsiservisyo sa amo. Inipon ni Sam ang kanyang pera. Ilang buwan pa ay sapat na ang kanyang baon para makauwi na ito sa kanilang probinsya. Miss na miss niya na ang kanyang lolo at lola at gustong-gusto niya na itong makita. Finally, nakasobra na din ang ipon ni Sam at kinailangan niya na umuwi na probinsya. For weeks and months of her stay sa mansyon ni Doc Brian, ay madalas na hindi na sila nagkikita ni Doc Brian. Pero sa bawat pagkakataong makita niya ito at pwedeng mapagsilbihan, ay patuloy niya itong pinagsisilbihan. Hanggang sa isang araw ay kinailangan niya nang magpaalam kay Doc Brian. Doc Bri, pwede po ba kitang makausap? Yes, ano yon, Sam? Doc, pwede ho ba ako umuwi ng probinsya? Nakapag-ipon na po kasi ako ng kaunti. Gusto ko po sana makita ang lolo't lola ko. Gusto ko po silang ilipat ng bahay kasi po yung bahay namin dun, mga supot lang yun na malalapad ang dingding nun. Yung mga yero din po nun, puro lang po yun nakakalakal ng lolo ko. Halos butas na ho yan eh. Pwede po ba ako umuwi, Doc? Uuwi? Meaning hindi ka na babalik dito? Gusto ko sanang bumalik para po matulungan ko pa po ang lolo't lola ko. Gusto ko rin po sana silang mapatignan sa doktor kasi hindi naman po silang dalawa nagpapacheck up eh. Sa hirap po kasi namin, ibibili na lang po nila ng pagkain yung ipapacheck up nilang dalawa. First time namang hindi muling nagsungit pa si Doc Brian kay Sam. Si Doc Brian kasi has a very soft heart sa mga matatanda. Kaya tila ba lumambot ang puso niya towards Sam nang marinig niya itong sobrang concern sa kanyang lolo at lola. Sam, samahan na kita sa probinsya. Dito mo na rin patirahin ang lolo at lola mo nang sa ganon ay ma-check up sila at matutukan din natin ang kanilang kalusugan. Naku, totoo po ba yan, sir? Oo, Sam. Sa sobrang tuwa ay biglang niyakap ni Sam ang among doktor. Naramdaman naman ng doktor ang pagdikit ng dibdib ni Sam sa kanya at tila ba merong kakaibang sayang dala ng yakap na iyon kay Doc Brian. Pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili dahil minor si Sam. Pero kakaiba ang yakap na iyon. Matagal ang pagyakap ni Sam kay Doc Brian dahil hindi makontain ng dalaga ang kasiyahan niyang nadarama. Posible kayang ito na ang reward sa kanilang paghihirap? Nang bumitaw na si Sam kay Doc Brian ay tinitigan siya ni Doc Brian. Nahuli din na Sam ang mga mata nakatutok sa kanya. Kaunting sandali pa ay parang magnet ang kanilang mga mata na hindi na halos maialis ang tingin sa bawat isa. Hanggang sa nagkamot na ng ulo si Brian. So bukas? Sige po sir, bukas. Maaga pa ho akong gigising. Sa araw na kanilang pagbiyahe, maaga pa silang umalis ng mansyon. Pareho sila nakaupo sa likod kaya nakapagkwentuhan pa silang dalawa. Mahaba-haba ang biyahe kaya mas mainam pa kung mag-uusap silang dalawa nang sa ganun ay hindi naman silang dalawa maboard. Ilang beses din silang nag-stop para magpa-picture sa mga scenic spots. May mga picture na nakaakbay pa silang dalawa. Meron din namang magkaharap silang kumakain sa mga restaurants na tinitigilan nila para kumain. Sa isang stopover nila ay may mga nagbebenta ng mga keychains as souvenirs. Bumili rin ng isa si Sam at sakto namang pwede itong i-personalize ay pinasulatan nito ni Sam ng "Thank you Doc Brian from Samira." "Doc sir, may ibibigay po ako sa inyo." "Nako, hindi mo naman ako kailangan bilhan ng kung ano-ano eh." "Ayaan niyo na po, kakarampot ng puto kumpara sa mga naibigay na po ninyo sa akin eh. Pikit ka muna ng mata, sir." Hinawakan naman ni Sam ang kamay ni Brian and Brian felt good about Sam's hand on him. Pilit niyang nililihis ang kanyang nararamdaman pero that moment, he cannot contain the joy.
Sige sir, magbukas ka na ng mata. Nako, ang ganda naman ito. For the first time, ay nakita ni Sam na tumawa si Doc Brian. Hala, si Doc sir, ang lakas naman ho ng tawa niya sir. Ilang buwan na po ako sa inyo pero hindi pa kita ni isang beses nakitang tumawa. Bakit? Ano ba ako sa tingin mo, halimaw? Medyo po. Paano ba naman kasi sobrang mailap ng tawa mo sa aming lahat sa bahay? Puro ka na lang kasi pagsusuplado. Alam mo Sam, ibang klase ka rin ano? Ikaw lang sa lahat ng naging kasama ko sa bahay ang nagtangkang kausapin ako ng ganito. And I think you were successful about it. Napaka-prangka mo at napagsasabihin na rin. Alam mo Sir Doc, ang gwapo niyo. Hindi nga ako makapaniwala nung sinabi nila na mahigit 40 years old ka na tsaka malapit na rin sa 50. Ang gwapo mo po kasi, mukha kayo sigurong mga 30 lang. Nambobola ka pa no? Hindi na halos na malaya ng dalawa ang kanilang naging biyahe dahil sa sobrang daldal ni Sam. Hindi na nga nila namalaya na nakarating na pala sila sa probinsya ni Sam. Uy, andito na po tayo. Nako, excited na ako makita sina lolo at lola. Nang makarating ay tumakbo na kaagad si Sam paakyat sa kanilang bukid. At isang sira-sirang barong-barong ang tumambag kay Doc Brian. Nanlumo si Doc Brian nung makita niya ang sitwasyon ng pamilya ni Sam. Naaawa siya sa mga ito at natuwa na lang din sa kanyang desisyon na pinalipat ang dalawang matatanda sa Maynila. Ang lugar ay malapit sa basurahan. Hindi hygienic ang lugar para sa matatanda. Naiyak pa nga ng sobra si Sam nang makita ang kanyang lola na payat na at nakaratay na lang sa kanyang higaan. Lola Trina, ano ho bang nangyari? Hindi na makasagot si Lola sa sobrang hina ng kanyang katawan. Apo, bago ka ipamigay ng lola mo ay nakita na ang kanyang sakit sa matres. Hindi naman niya gustong malaman mo kaya minabuti niyang ipamigay ka. Sorry, Apo. Lo, naiintindihan ko po kayo. Huwag na po kayong umiyak. Okay lang po sa akin yun, Lo. Apo, patawarin mo ko. Hawak-hawak ni Sam ang kamay ng kanyang lola at sinabing, Lola, wala ho ako ni katiting nagalit sa inyo. Alam ko pong mahal na mahal niyo po ako. Pero sana Lola sinabi niyo lang sa akin noon na may sakit pala kayo kasi magagawa naman po ng paraan yung sakit niyo eh. Ayaw na ng lola mo na mag-alala ka pa sa kanya. Doc Brian interrupted them. Lo, siya po yung amo ko. Isa po siyang doktor, Lo. At tutulungan niya po tayo sa sakit ni Lola. Dadalhin na po namin kayo sa Maynila, Lo, para hindi na po tayo maghiwalay tsaka para na rin po mapatingnan kayo sa espesyalista. Sam, nag-request na ako ng ambulance. Ako na rin bahala sa gagastusin. Babiyahin natin si Lola mo ngayon papunta sa hospital ko. Tay Mario, ako na hong bahala ha. Sumama na rin ho kayo. Huwag na ho kayo magdala ng mga gamit. Ako na hong bahala sa lahat po pagdating po ng Maynila. Wala na ngang sinayang na oras ang dalawa at umalis na sila papuntang Maynila. Para agad matutukan si Lola Trina. Diretso na sa ospital si Lola Trina at agarang inihanda ang operating room dahil sa araw ding yon ay ooperahan na kaagad si Lola Trina. Tuwang-tuwa ang maglolo sa kanilang natanggap na tulong mula kay Doc Brian. Si Doc Brian din mismo ang nag-facilitate ng operation ni Lola Trina. Saglit na umuwi si Sam sa mansyon at naabutan niyang nag-uusap ang iilan sa kanyang mga kasamahan at si Doc third sa table malapit sa swimming pool. Alam nyo, ako nang bahala sa inyo. Babayaran ko kayo ng malaking halaga. Mag-testify lang kayo against my friend na niloloko niya kayo at ginamit lang. Magkano ba? Tanong ni Chloe. 150,000 sa bawat isa sa inyo. Okay na ba yan? Wow, ang laki. Sige, gusto ko yan. Suplado din naman kasi talaga si Sir eh. Si Sam lang naman yung paborito nun kaya siguro kung ano-ano binibigay niya sa kay Sam. Samantalang sa amin, puro na lang kamaldituhan at kasupladuhan. Oo nga eh. Feeling ko din talaga may ginagawa si Sir na iba. Baka hindi sa atin kasi hindi niya tayo type, diba? O basta, ganito ha. Mag-file kayo ng kaso against Doc Brian Tenorio na minomolestya na kayo at hindi niya kayo inaaruga ng maayos dito. Ha? Ako na pong bahala sa mga kasamahan ko. Magko-cooperate naman huyin sila.
Basta ho, yung pangako niyong 150,000 sa bawat isa sa amin, ha? Oo naman. Maaasahan niyo naman ako pagdating sa pere. Hindi kayo mabibigo sa akin. Tahimik lang si Sam sa kanyang kinatatayuan at napapatanong ito sa kanyang isipan kung bakit pumayag ang kanyang mga kasama na magpabayad kay Doc Third naging sobrang bait naman ni Doc Brian sa kanilang lahat. Agad na in-inform ni Sam si Doc Brian na makabalik ito sa ospital. Doc Brian, alam mo andong kanina si Doc Third sa mansyon. Oh, ano na naman ang ginagawa ng siraulong yan sa bahay? Naabutan ko pong kausap niya si Chloe na magbibigay daw siya ng pera sa kanila. Naku, hayaan mo yun si Third, Sam. Mauubos lang ang oras mo sa walang kwentang taong yun. Inggitero yun eh. Wala nang alam gawin yun kundi manira ng buhay ko. Sa bagay, Sir Doc, wala naman ho kayong dapat katakutan kasi wala naman ho kayong ginagawang masama. Exactly, kaya chill na lang, diba? Siya nga pala, lumabas na si Lola Trina mo sa recovery room at maganda ang progress ng operation niya. Nag-respond ng maayos ang katawan niya sa mga gamot na itinurok ng doktor. Nasa ICU na siya ngayon for monitoring. Pwede mo siyang bisitahin doon pero may oras ang pagpasok doon sa ICU, ha? Abang-abangan niyo na lang ng Lolo Mario mo. Sir Doc, sobrang salamat po talaga, ha? Sam head on to ICU to check on her Lola Trina. Hindi pa nga oras ang pagpasok sa ICU kaya nagantay na lamang siya sa waiting room ng ICU. Tamang-tama, may TV doon. Hindi masyadong boring maghintay. Andun din naman si Lolo Mario kaya hindi lang din magiging boring ang paghahantay nila ng turn na nila to get inside the ICU. Masaya pa nagkwentuhan ng maglolo na natigilan sila ng isang balita sa TV. Doktor na si Brian Tenorio idinawit sa exploitation of children. Tinanggap ng korte ang hinaing reklamo ng 4 na dalaga na umano'y nagtatrabaho sa mansyon ng doktor. Ginawa umano silang working student in exchange of their bodies being used by the said doctor. Hindi pa nakakasagot ang doktor sa kasong isinampa sa kanya. Apo, si Doc Brian yung nasa larawan, hindi ba? Opo, Lo. Pero wala pong ginagawang masama si Sir Doc, Lo. Napakabait ho niyan, Lolo. Naabutan ko ho kasi kahapon yung kalabang doktor ni Doc Brian na si Doc Third. Pilit niyang kinukumbinsi yung mga kasamahan ko na tumistigo laban kay Doc Brian. Binayaran sila ni Doc, Lo. Naku, mga walang iyang babae talaga sila, Lo. Sila na nga ang tinulungan ni Sir Doc. Tapos ito pang igaganti nila sa kabutihan ni Sir. Naku! Nako, makukulong ba si Doc niyan, Iha? Hindi naman ho siguro, Lo. Tutulong din po ako, Lo. Titistigo rin ho ako para kay Doc Brian, Lo. Paano kasi nasilaw yung mga kasamahan ko sa pera na inalok ni Doc Third sa kanila kaya ayun, mauwalang hiya talaga. Pinagpalit pa nila ang dignidad nila sa pera. The case was filed and the trial continued. Nahirapan din ang kampo ni Third na maghanap ng ebidensya dahil noong e-medical ang mga dalagang kasama ni Doc Brian sa kanyang bahay ay wala namang trace na minolestya sila ng doktor. Meron ding mga CCTV copies sa loob ng bahay na nagpapatunay na wala ni sino man sa mga dalaga ang nakakapasok sa kwarto ni Doc Brian. Kalaunan ay na-dismiss na lang ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Na-dismiss man ang kaso ay kitang-kita pa rin kay Doc Brian ang pagkadismaya. Nadismaya siya dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa para sa mga batang ito, ay ginantihan siya ng katraidoran. Humingi ng paumanhin ang mga kasamahan ni Sam kay Doc Brian pero hindi na nito tinanggap pa ang kanilang paghingi ng patawad at minabuti na lamang ni Doc Brian na paalisin sila sa kanyang pamamahay. Ang tanging naiwan na lamang doon sa kanyang bahay ay si Sam at ang kanyang lolo at lola. Ramdam ni Sam ang pagdistansya ni Doc Brian sa kanya dahil tila na trauma na nga si Doc Brian sa pagtulong sa mga katulad nilang naghihikahos sa buhay. Hanggang sa isang araw ay hindi na nila nakita pa si Doc Brian sa mansyon. Iniwan na muna ni Doc Brian kay Sam at sa kanyang pamilya ang mansyon at mananatili raw muna ito sa ibang bansa. Lingid sa kaalaman ni Sam ay nagkaroon ng mental health issue si Doc Brian dahilan para pumunta siya ng Estados Unidos para magpagamot at lumayo sa mga contributory factors ng kanyang stress. Betrayal indeed causes deep groaning pains of bitterness. Tahimik na tao din kasi si Doc Brian kaya hindi rin ganun kadali para sa kanya to cope from that stress.
Sa kabilang banda ay inilagaan naman ng maayos ang mansyon ni Doc Brian. Naging parang bahay na rin nila ng kanyang lolo at lola ang bahay na iyon. Apo, salamat ha. Salamat naman sa ano, lola? Dito sa buhay na ibinigay mo sa amin ng lolo mo. Naku, lola, pinapatara lang naman po tayo dito ng amo ko. Hindi pa nga ho ito ang plano ko para sa inyo ni lolo Magsusumika pa ako, lola. Total, ngayong pasukan papasok na ho ako ng kolehiyo. Abot kamay na po natin ang mga pangarap ko noon. May awa talagang Panginoon, iha, no? Alam mo ba, hindi ako umaasa na mabubuhay pa ako, hapo. Kasi walang-wala naman talaga kami ng lolo mo, diba? Iniisip ko noon na total mamamatay lang din naman ako. Mabuti pang hindi na lang gamitin ang pera para sa sarili ko kasi ganun na rin naman eh. Hindi rin naman ako makakainom ng gamot paglabas ko sa ospital. Hayaan nyo na ho yun, lola. Tapos na ho yun eh. Tsaka, baka paraan din naman yun ng Panginoon, lola, para maipagamot kayo, hindi ba? Sam was so excited sa kanyang first day sa college. Nakapag-enroll na si Sam at nursing ang kinuhang kurso ni Sam. Balak niya kasi makapagserbisyo muna sa ospital ng kanyang among si Doc Brian bilang gante sa kabutihang pinakita nito sa kanya, ganoon na rin sa kanyang lolo at lola. Mahigit 1 taon na hindi nagkikita sina Sam at ang kanyang among si Doc Brian. Nangangamusta naman ito paminsan-pinsan pero puro sa tawag lamang ang kanilang pag-uusap. Hindi naman nila nakikitang muli ang isa't isa. 2 taon pang muli ang lumipas at panahon ng pinning ceremony ni Sam. 1 taong mag-i-intern na si Sam at gagraduate na rin ito sa wakas ng college. Isa-isang tinatawag ang mga estudyanteng aakyat sa stage at tatanggap ng kanilang mga pins na ipipin rin mismo ng kanilang mga mahal sa buhay. Maliksing tumayo si Lolo Mario nang tinawag ng pangalan ng kanyang apo. Samira L. de la Serna. Umakyat ang dalaga sa stage kasama ang kanyang Lolo Mario at masayang tinanggap ng dalawa ang kanyang pin. Tuwang-tuwa naman si Lolo Mario na makita ang kanyang apo na unti-unti nang naaabot ang kanyang pangarap. Matapos na ipin ni Lolo sa uniform ni Sam ang kanyang nursing pin, ay bumaba na rin agad sila sa stage. Pagkababa ay may isang pamilyar na lalaki na may dalang bouquet of flowers at tila ba nag-aantay sa kanya na bumaba at lapitan siya. Nang malapitan ni Sam ay laking gulat nito nang makita ang kanyang among si Doc Brian Tenorio. Agad na kinuha ni Doc ang kamay ng dalaga para magabayan ito sa hagdan at walang ano't anuman na inaabot ang bouquet of flowers kay Sam at niyakap ito ng mahigpit ang dalaga. I missed you, Sam. Sir Doc, andito ka. Niyakap din siya ng sobrang higpit ni Doc Brian. Ang ganda-ganda mo ngayon sobra ka naman, sir. Ngayon lang talaga ako gumanda sa paningin mo. Dati ba hindi talaga? Maganda din naman pero kasi ano po, sir? Pabulong na sinabi ni Doc Brian. Bata ka pa kasi noon. Corrupting minors yun noon. Nagtawanan na lamang ang dalawa at hindi na nga binitawan pa ni Doc Brian ang kamay ni Sam. Hinayaan naman ni Sam ang kanyang amo dahil matagal na rin naman silang hindi nagkitang muli. Umaliwalas ang mukha ni Doc Brian. Mas gumapo ata nung nag-50 years old na eh. Kinikilig naman si Sam sa ginagawa ni Doc Brian sa kanyang kamay. Pero hindi na muna niya ito binigyan ng meaning dahil mukhang imposible naman atang magugustuhan siya ng mayamang doktor. Na makauwi sa kanilang bahay, inimbitahan ni Doc Brian si Sam sa isang getaway. Sam, may surprise ako sa'yo. Naiilang si Brian na magsabi kay Sam na liligawan niya na ito kaya dinaan na lamang nito sa biro at kaunting kwentuhan. Nako, Doctor, ano ba yan? Basta, sama ka na lang sa akin. Surprise naman kasi, diba? Nung nasa sasakyan na sila ay panay tanong na lang ni Brian kay Sam kung kamusta naman ang naging buhay nila ng kanyang lola. Oh, siguro ngayon ang dami mo nang maliligaw, ano? Ganda-ganda mo na eh. Marunong ka nang mag-ayos. Ako, Doctor, wala ho akong panahon sa pag-ibig eh. Kasi busy sa pag-aaral, plus yung mga inaalagaan ko, diba? Paano ko pa mabibigyan ng oras yung mga manliligaw? Talaga? Hanggang ngayon single ka?
Kinikilig na ito sa mga tanong ni Doc dahil may nasisense na naman siyang kakaiba. Oo naman, single na single. Aba, swerte naman pala ng lalaking iibigin mo, no? Posible. Gabi na nga ng oras na yon at dinala ni Doc Brian si Sam sa isang overlooking site sa Manila. This is my surprise for you. This vast universe. Wow, parang ikaw ang nagmamay-ari ng universe. Well, hindi nga. But having you here with me right now feels like the universe is just within reach. Or nasa kamay ko na mismo ang universe. Wow. Linawin mo nga yung sinasabi mong yan, Doc Sir. Hinila na lang bigla ni Brian si Sam papunta sa kanyang mga bisig at niyakap ito ng mahigpit at pinaharap ito sa magandang city lights beneath them. So, yakap na lang agad? Bakit? Wala namang magagalit, diba? Wala naman. Sobrang kilig na kilig si Sam ng mga oras na yon. She knew full well that Doc Sir likes her so much. Wala naman pala eh. Sagarin ko na. Sagarin? Yeah. Sagarin. Like this. Hinawakan naman ni Doc Brian ang cheeks ni Sam at hinalikan nito torridly. Hindi na pumalag pa si Sam dahil gusto niya rin naman si Brian kaya gumanti na lang din ito sa bawat halik ni Doc Brian. Niyakap niya rin ang mahigpit ang matandang binata at binigay ang buong moment na yon to give way to their long-awaited love. I love you, Sam. Alam mo? Alam ko na kung bakit. Bakit ano? Kasi hindi ka marunong mandigaw, kaya kanina sa sasakyan panay tanong ka sa akin kung may boyfriend na ako. Aba, syempre, ayoko din naman na maging third party, kaya sinigurado ko na. Aba, sigurista ka ha? Dapat lang naman sa edad ko ba namang to, dadahan-dahan pa ba ako? Sagad na dapat. Inilapit naman ni Sam ang sarili kay Brian at niyakap itong muli. Sandali. Ako lang ang pwedeng sumagad, ha? Unfair ka. Bakit? Ayaw mo mas bata sa'yo ang nauuna? Aatras ka pa ba? Wala naman. Hinalikang muli ni Sam si Brian sa lips at kumandong ito sa kanya. Tara, honey ko. Uwi na tayo. Umuwi na nga ang dalawa at hindi na nga nag-separate pa ng kwarto ang dalawa at nag-share na sila ng iisang kwarto. Doon na rin nag-stay si Sam sa kwarto ni Brian. Naging sobrang sweet na lang dalawa. The long-conceived love affair finally happened. No holding back na para sa kanilang dalawa. Not long before Sam's graduation, ay buntis na ito at minabuti na nilang magpakasal agad ni Brian after knowing that Sam was already pregnant. Masayang-masaya naman si Lolo Mario at Lola Trina na na-witness pa nilang masayang kasal at graduation ng apo nilang si Samira. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!